Kabanata 2071. Ngunit hindi naramdaman ni Daisy ang alinman sa mga emosyong ito, ang tanging nararamdaman niya ay pagkabalisa. Naaawa siya sa pasanin na dapat pasanin ni Noel at sa panganib at sitwasyon na kailangan niyang maranasan. Gusto rin ni Daisy na harapin sila kasama niya, ngunit hindi niya ito magawang kalagkarin pababa. Pagkaraan ng mahabang panahon, humiwalay si Daisy sa mga braso ni Noel at nanunuyo ang kanyang lalamunan. Noel, I should leave now. Hindi makakapag-iwan ng paliwanag si Cameron kay Waylon kung hindi niya ako mahanap. Tinapik ni Noel ang kanyang noo, at ang pahiwatig ng lamang ay tumagos sa kanyang puso. Pagkatapos ay binitawan siya nito. Bumalik ka pagkatapos, at huwag tumakbo sa paligid. Tumango si Daisy. Binuksan ang pinto. At lumabas ng koridor na kasandal si Noel sa dingding, itinaas ang ulo, at huminga ng malalim, bagamat may isang sandali na ayaw na lang niyang pakawalan siya. Inayos ni Daisy ang kanyang emosyon at bumalik sa pribadong silid. Nakaupo na si Cameron sa kwarto, komportableng nagre-rate ng mga merienda. You're back so soon. Parang kilala niya kung sino ang pinuntahan ni Daisy. Bumaba ang tingin ni Daisy. Sorry. Dapat sinabi ko na sa'yo bago ako umalis. Ngumiti siya at kumaway. Okay lang. Lahat ng tao sa Yuzovilla ay sarili naming mga tao. Maaari kang pumunta kahit saan mo gusto. At kung mawala ka, mahahanap ka namin sa lalong madaling panahon. Nang makitang wala sa isip si Daisy, umarkila siya. Ang maikling panahon ng paghihiwalay o pagliban ay mag-uudyok ng pagmamahal, ngunit hindi ba masyadong maikli ang inyong muling pagsasama? Akala ko magstay ka sa isang hotel mamayang gabi. Nang maunawaan ang implicit na bahagi ng kanyang pangungusap, nag-init ang mga pisngi ni Daisy, at nagulat siya. Paano mo masasabi ang mga baga na ito nang hindi namumula? Lahat tayo matatanda dito, sumingit si Cameron at umupo sa tabi niya. Kung payag ka. Tawagin mo ako bilang Brother Cameron, baka turuan kita ng ilang trick. Gumalaw ng kaunti si Daisy at winigayway ang kanyang mga kamay. Hindi na kailangan yan. Sabihin mo lang, lumapit muli si Camel sa kanya. Tara, para lang maging malapit ang relasyon natin, minsan lang. Kailangan niyang samantalahin si Daisy ngayon. Napatingin si Daisy kay Cameron habang papalapit ito sa kanya at hinihintay niyang bigkasan ang dalawang salitang iyon. Hindi pa siya nakakalayo ng ganito kalapit kay Cameron, lalo na pagkatapos ng matagal na pagkakatitig sa isa't isa, may napansin si Daisy at tumingin sa kanya, paminsan-minsan, iniisip ko kung lalaki ka ba o hindi. Magdududa ka talaga sa kasarian ko, ha? Alam ko na mukhang mas maislan at mas maganda kaysa sa karamihan ng mga babae, ngunit ito ang minana ko sa aking ina. Maraming babae ang nagkakagusto sa mga lalaking tulad ko. Pinaikit ni Daisy ang kanyang mga mata at mukhang nagdududa. Ngunit may mga pagkakaiba pa rin sa pagitan ng katawan ng lalaki at babae. Hininaan ni Cameron ang boses at seryosong nagpaliwanag. Ito nga lang ay hindi sapat ang aking pagkain noong ako ay bata pa. Hinawakan ni Daisy ang kanyang braso, at agad na humiwalay si Cameron, naramdaman, labas na nagulat. Sinusubukan mo bang asarin ako? Inangat niya ang ulo niya at ngumisi. Napansin ko na ang iyong mga braso ay mukhang medyo makinis at malambot din. Biglang bumangon si Cameron. Okay, hindi ako titira dito at kakausapin ka ng walang kaparirikan. Diretso mo lang akong binubuli. Nagkunwari siyang asar, tumalikod, at umalis. Marahil ay nagalit si Cameron dahil hindi na siya bumalik pagkalabas ng silid. Sa huli, si Waylon ang dumating para sunduin si Daisy. Si Waylon ang nagmaneho ng kotse at ibinaling ang tingin kay Daisy, na mukhang napaka-absent-minded. Hindi siya sanay na hindi siya nagkakagulo kapag nasa paligid niya. Bakit mo ini si Cameron? Bumalik siya sa katinoan at nagpout. Nagbiro lang ako na hindi siya mukhang lalaki. Hindi ko ine-expect na ganoon na lang ang pakialam niya. Napangiti si Waylon, ang lakas talaga ng loob mong sabihin iyan. Nilinggan siya ni Daisy. Ako lang ba ang nag-iisip ng ganito? Marami na akong nakitang celebrities na may maselang itsura sa entertainment industry, pero kung titignan sa tangkad at ilang katangian, lalaki talaga sila. Ngunit ang mga damdamin na ibinibigay sa akin ni Cameron ay hindi maipaliwanag. Kabanata 2072. Yung boses niya ay medyo androgynous, na maaaring dahil sa kanyang slim na pangangatawan. Ang kanyang pagpili ng kasuotan ay hindi masyadong nagpapakita ng kanyang figure. Gayunpaman, ang baywang at balikat ng isang lalaki ay hindi dapat magmukhang kasing balingkinitan gaya niya. Maging ang kanyang leeg ay mukhang payat, at ang kanyang mga kamay ay hindi mukhang kasing laki ng sa mga lalaki. Hindi umimik si Waylon,
at walang nakakaalam sa kanyang iniisip. Kumatok si Daisy sa kanyang ulo na patuloy pa rin sa pagtakbo. Kalimutan mo na, baka nag-o-overthink lang ako. Sa Parkan Chamber of Commerce, hinatak ng mga bodyguard na nakaitim si Cullen papasok ng opisina. Walang ideya si Cullen kung ano ang ginawa niya upang pukawin ang mga tao mula sa Parkan Chamber of Commerce. Tumingin siya kay Buchanan, na nakaupo sa sopa. Mr. Gibson, para saan ang lahat ng ito? Para saan ang lahat ng ito? Naisip ni Buchanan ang mga salita na sinabi ni Fabio na nagbabanta sa kanya kaninang umaga. Kung talagang wala siyang makitang bakas, para sa kanya iyon, at habang pinag-iisipan niya iyon, mas lalong hindi niya mapigilan ang galit na nag-aalab sa loob niya. Cullen Peralta, ikaw na bastos. How dare you swap the Parkan Chamber of Commerce's liquor out without permission? Napatulala si Cullen. Ano ang ibig mong sabihin sa pagpapalit ng alak ng Parkan Chamber of Commerce? Ibinibenta ko ang batch ng alak na binili ko. Kalokohan. Tumayo si Buchanan, kinuha ang isang nakabukas ngunit hindi nagalaw na bote ng alak, at lumapit sa kanya. Dapat nakainom ka na ng matapang na alak noon, hindi ba? Kumaway siya at sinenyasan ng dalawang bodyguard na patahanan si Cullen. Nagpupumigla si Cullen. Mr. Gibson, anong gagawin mo? Ibinuka ng isa sa mga bodyguard ang kanyang bibig, at malakas na ibinuhos ni Buchanan ang alak sa kanyang bibig. Ang isang malaking halaga ng alak ay umagos mula sa kanyang bibig at sa kanyang lukab ng ilong, na sinakal siya ng hindi komportable. Pagkatapos ay pinakawalan siya ng bodyguard, at nahiga siya sa lupa, umuubo at humihingal. Tumingkayad si Buchanan, hinawakan siya sa kanyang buhok, at pinilit siyang tumangala. Nalaman ng aking mga tauhan na ang alak na ibinebenta sa Eastgate Clubhouse ay nagmula sa aming kamara ng komersyo, at ang batch ng alak na natanggap namin ay sa iyo na lahat. How dare you play tricks on the Parkan Chamber of Commerce with the batch of inferior liquor na inutusan mo sa ilalim ng ilong ni Mr. Puzo? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Cullen. Hindi, imposible yon. Inilagay ng bodyguard ang isang kahon ng alak na nakuha nila mula sa Eastgate Clubhouse sa mesa, kinuha ang kahon ng alak mula sa Chamber of Commerce, at pagkatapos ay binuksan ang isang bote mula sa bawat kahon. Itinuro ni Buchanan ang mga bote. Tikman mo sila. Bumangon si Cullen at sumuray-suray pasulong, pagkatapos ay kinuha ang dalawang bote ng alak, nagsalit-salit na ilagay ang mga iyon sa ilalim mismo ng kanyang ilong, at sinipsip ang mga ito. Iba-iba ang konsentrasyon at amoy ng alak. Ang sinumang nakakaalam ng kanilang alak ay maaaring makilala ang kalidad ng alak mula sa amoy. Si Cullen ay hindi namamalayan na namangha. Paano naging ganito? Hindi ko kailanman pinagdadahan ang batch ng mga kalakal dahil ang lahat ng mga packaging ay mukhang pareho. Dahil alam ko na lahat sila ay mababa ang alak, hindi ko man lang binuksan ang alinman sa mga ito. Ang tanging inaalala ko ay ibenta ang mga ito sa mga customer. Gusto kong give-in ang reputasyon ng clubhouse ko, at sa ganoong paraan ko sisirain ang reputasyon ng Southern Clan. Kung tutusin, isa kami sa pinakamalaking entertainment venue na matatagpuan sa teritoryo ng Southern Clan. Sinabi sa akin ni Mr. Puzo, na hanggat nagawa kong sirain ang reputasyon ng Southern Clan sa industriya, ididirekta niya sa akin ang lahat ng kanyang mga customer mula sa Aura. Ang mga kondisyon na inaalok sa akin ni Mr. Puzo ay masyadong kaakit-akit, kaya nadala ako sa mga tuntunin at sumang-ayon sa kanila. Gayunpaman, hindi ko talaga inaasahan ang isang bagay na hindi kapani-pani walang mangyayari sa akin. Kung malalaman ni Mr. Puzo ang tungkol dito, baka ito na ang katapusan ko. May bigla siyang naalala, Miss Serrano to, dapat ay kagagawa ng dalawang asong yan. Bahagyang nagulat si Buchanan at kumunat ang noo. Miss Serrano, as in Florence Serrano. Nag-aalalang paliwanag ni Cullen, kinumpis ka ng Southern Clan ang batch ko ng mga paninda, pero sinabi sa akin ng isang babae na tinawag ang sarili bilang Miss Torres na inangkin ni Miss Serrano ang mga kalakal sa ngalan ko. Akala ko talaga ay akin ang mga paninda. Dapat ay Miss Serrano. Siya siguro ang nasa likod ng lahat ng kalokohang ito na naloko rin ako. Nagdududa si Buchanan sa kanyang paliwanag, ngunit naniniwala siyang hindi maglalakas loob si Cullen na linlangan siya sa kontekstong ito, kaya't hiniling niya sa isa sa mga bodyguard na ihatid ang paliwanag kay Fabio. Kabanata 2073. Hindi nagtagal matapos may hatid ang mensahe, nakatanggap si Buchanan ng tawag mula kay Fabio. May sinabi si Fabio sa kanya sa pamamagitan ng tawag, at nakangiting sumang-ayon si Buchanan sa sinabi nito. Yes, understood. Don't worry. I will handle this well.
Tinapos niya ang tawag, tumalikod, at sinulyapan si Cullen na may walang awa na ekspresyon. Sayang naman, Cullen, dahil nabunyag na ang plano mo, hindi ka na kayang manatili ni Mr. Puzo sa tabi niya. Ang ekspresyon ni Cullen ay nagbago ng husto, at umakyat siya sa paanan ni Buchanan. Talagang napagkamalan ako, si Miss Serrano ang nanloko sa akin. Please ask Mr. Puzo to give me another chance. Hindi pinansin ni Buchanan ang sigaw ni Cullen at winigayway ang kanyang kamay. Lumapit ang isang bodyguard sa kanyang likuran, tinakpan ang kanyang bibig, hinawakan ang kanyang ulo sa itaas at baba, at biglang nagsagawa ng brute force. Napilipit ang ulo ni Cullen, at kinaladkad ng bodyguard ang kanyang katawan pababa. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa isang hot spring sauna. Madilim ang ilaw sa VIP room, at si Fabio ay nakababad sa hot spring bath kasama ang dalawang blonde na dilag na nakaupo sa kanyang mga braso. Tumayo ang babaeng pumasok sa tabi ng paliguan at ibinaba ang ulo. Mr. Puzo, nakipagdeal na si Mr. Gibson kay Cullen. Ngumisi si Fabio. Hindi niya ako binaygo at talagang nalaman niya ang isyu sa kargamento na iyon sa loob ng isang araw. Kinuha niya ang baso ng alak sa tabi niya, at ang blonde na kagandahan sa tabi niya ay binuhusan siya ng alak. Gayunpaman, sa tingin mo ba dapat kong paniwalaan ang sinabi ni Cullen? Nagtaas ng tingin ang babae. Ang tinutukoy mo ba ay si Miss Serrano ang gumanap sa kanya? Tumawa ng malakas si Fabio. Si Joaquin ay hindi man lang makakalaban kay Sonny nang hindi siya napapangiti, at pinag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa kanyang anak. May kakayahan ba siyang makuha ang mga gamit na nakumpiska ng Southern Clan? Gumalaw ang mga mata ng babae. Marahil ay minamaliit natin ang anak ni Joaquin. Dahan-daang ininom ni Fabio ang alak. Ano kaya iniisip mo? Bahagyang tumaas ang sulok ng lobby niya. I found something interesting. Si Cameron ay sinalakay pagkatapos niyang wakasan ang pakikipag-ugnayan kay Miss Serrano, at ang mga goons na umatake sa kanya ay mga mamamatay tao mula sa Skull Club. Huminto si Fabio ng ilang segundo, at naging malungkot ang kanyang mga mata. Ibinaba ng babae ang kanyang ulo, hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Nag-aalala talaga ako na baka masira nito ang plano mo, kaya tiningnan ko ang mga katotohanan. Ang nag-hire ng mga killer na iyon ay talagang isang taong nagtatrabaho kay Miss Serrano. Magaling! Malakas na hinampis ni Fabio ang baso ng alak sa gilid ng paliguan, itinulak ang mga babae sa kanyang mga braso palayo, at lumabas sa paliguan. Hindi nakakagulat na narinig ko na ang mga miyembro ng Skull Club ay malubhang nasugatan sa teritoryo ng Southern Clan at pinabalik sa club, kaya ito ang dahilan kung bakit. Kinuha ng babae ang bathrobe at iniabot sa kanya. Kinuha niya ang bathrobe at tinapik ang balikat ng babae. Gail, you've done a good job. Huntley has truly found me a good helper. Ibinaba ni Gail ang kanyang tingin. Isang karangalan ko na may bahagi ang iyong mga alalahanin. Isinuot ni Fabio ang kanyang bathrobe at lumabas ng VIP room. Nakatitig si Gail sa likuran ni Fabio habang papaalis ito ng kwarto, at bakas ng lamig ang mga mata nito. Oo nga, nagpadala si Fabio ng isang tao upang harapin si Joaquin, at agad na lumabo ang ekspresyon ni Joaquin nang marinig niya ang mga salitang ito. Maaaring ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Isang hindi pagkakaunawaan. Ang lalaki ay nanunuya. Mr. Serrano, ang ibig sabihin ni Mr. Puzo ay kung hindi mo kayang kontrolin ang iyong anak, hindi niya iniisip na magpadala ng isang tao upang tumulong sa iyo. Kaya iminumungkahi kong pag-isipan mo ito ng seryoso. Umalis ang lalaki kasama ang kanyang mga tauhan. Agad namang nagpadala si Joaquin ng isang tao para ipatawag si Florence. Naisip ni Florence na sa wakas ay napag-isipan na ng kanyang ama ang mga bagay-bagay, kaya nakangisi itong lumapit sa kanya pagkapasok sa silid. Dad, sa wakas willing ka na bang makita ako? Nang makita na ang ekspresyon ni Joaquin ay mukhang mas galit kaysa sa karaniwan, siya ay natigilan. Tatay, Kabanata 2074. Itinaas ni Joaquin ang kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay parang walang ekspresyon. Ikaw ba ang kumuha ng isang tao mula sa Skull Club para patayin si Cameron sa kanilang teritoryo? Hindi inaasahan ni Florence na tatanungin siya ng kanyang ama tungkol dito, at lumamlam ang kanyang ekspresyon. Ano naman kung ako yon? Hanggat patay na si Cameron, magagawa nating. Ikaw na kalokohan. Sa sobrang galit ni Joaquin ay winalis niya ang tasa sa mesa sa sahig. Tumayo siya, lumapit kay Florence, itinaas ang kamay, at sinampal siya. Si Florence, na nabugbog muli, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mga mata ay naging dugo habang siya ay humagalpak sa pagtawa. Lagi kang takot sa mga Southern.
Hindi nakakagulat na maaari ka lamang mabuli sa kanila sa lahat ng mga taon na ito. Ikaw ay walang iba kundi isang duwag. Tumahimik ka, nagumbok ang mga asul na ugat sa noo ni Joaquin. Talagang mayroon kang mga bola upang gawin ang mga bagay na iyon sa teritoryo ng Southern Clan. Sa tingin mo ba ay sapat na ang iyong kakayahan para harapin si Cameron? Nilinggan siya ni Florence at pinandilatan siya. Bakit wala akong lakas ng loob na gawin iyon? Maswerte lang siya. Tiyak na gagawin ko rin iyon kung magkakaroon ako ng pagkakataong gawin iyon muli. Nanginginig sa galit si Joaquin. Ikaw, umalis ka dito. Lumabas ka. Mabilis na lumabas ng kwarto si Florence nang hindi man lang lumilingon. Si Manuel, na nakatayo sa pintuan, ay nakita si Florence na tumatakbo palayo at gusto siyang pigilan ngunit hindi niya magawa. Lumipat ang tingin niya sa study. Habang nakatitig sa distressed figure, ang kanyang mga mata ay unti-unting naging walang awa. Kailangan kong tulungan ang babae na agawin ang kapangyarihan at kunin ang The Serpents. Ang matandang ito ay hindi maaaring payagang mabuhay. Pagkalipas ng ilang araw, sa Southern Manor, tumayo si Sonny sa patio, pinapakain ang kanyang alagang iguana, at ang isa sa kanyang mga tauhan ay lumapit sa kanya at may binulong sa kanyang tainga. Huminto siya saglit, inilapag ang feed, at inikat ang ulo. Sinasabi mo bang pumunta talaga kay Joaquin ang mga tauhan ni Fabio ilang araw na ang nakalipas? Tumango ang lalaking iyon. Narinig ko ito mula sa The Commune na ang mga tauhan ni Fabio ay pumunta kay Joaquin dahil nabalitaan sila na si Miss Serrano ang nag-hire ng mga pumatay sa Skull Club para patayin ang Young Master. Ang Skull Club ay pumanig kay Fabio, ngunit gumawa sila ng hakbang nang walang pahintulot ni Fabio. Natural lang kay Fabio ang sobrang inis, at ang pangunahing bagay ay ang The Serpents ay may kinalaman sa insidente. Si Fabio ay lubhang ambisyoso, ngunit hindi siya pipi. Nang pinili ni Florence na kunin ang kanyang mga tauhan para gawin ang kanyang maruming trabaho sa teritoryo ng Southern Clan, katumbas iyon ang pagpapasisi sa kanya para sa kanya. Naglakad si Waylon papunta sa looban. Mr. Southern Sr., tumango si Sonny at kumaway para sinenyasan ng kanyang mga tauhan na umalis muna. Huminto si Waylon at huminto sa harapan niya. Napatay si Colin ng Eastgate Clubhouse. Nagulat si Sonny at napakunot ang noo. Paano mo nalaman iyon? Ang batang ito mula sa Goldmans ay medyo mabilis sa balita. Natanggap ni Waylon ang balita ng napakabilis na kahit si Sonny ay nagsimulang maghinala ng isa o dalawang bagay tungkol sa kanya. Alam na tiyak na magsisimulang maghinala si Sonny tungkol sa kanya, natawa si Waylon. Kung sasabihin ko sa iyo na nagtalaga ako ng isang tao na manatili sa tabi ni Fabio, maniniwala ka ba? Nabigla siya. Hindi ka ba natatakot na malaman niya? Napangisi si Waylon. Kumpiyansa siya sa gawain. Tumawa si Sonny at tinapik siya sa balikat. Ikaw ay isang napakahusay na batang lalaki na nagpapakita ng maraming potensyal. Kung hindi, kaisa sa mga Goldman, kinuha na kita sa ilalim ko. Hindi madaling makatagpo ang mga taong may napakalaking potensyal. Gayunpaman, nakakalungkot na may mga espesyal na pagkakakilanlan ang dalawang magagaling na kandidato na nakilala niya sa isla. Mamantong hininga siya sa loob. Tumingin si Waylon sa paligid. Nakita mo ba ang kapatid ko ngayon? Nakangiting tugon niya. Hinahanap mo si Daisy. Malamang nasa Martial Arts Training Center ang babaeng iyon kasama si Cam. Ang Southern Clan's Martial Arts Center ay ang lugar ng pagsasanay na ginamit ng Southern Clan para sa pagsasanay sa martial arts. Nagkaroon din ng arena at iba't ibang armas at kagamitan para sa mga paligsahan. Si Daisy ay nakatayo sa gilid at pinanood ang mga tao na nagsasanay. Ang eksena ay maaaring inilarawan bilang kahanga-hanga. Lumapit si Cameron sa kanya na may dalang maikling pulang latigo. Nakasuot siya ng maluwag na kasuotan na maginhawa para sa pag-stretch habang nagsasanay, nakasuot ng retro cotton at linan na butones na kamiseta. At ang material ay medyo manipis at nasa payak na kulay upang hindi ito sumipsip ng init. Kabanata 2075. Itinaas ni Cameron ang latigo sa kanyang kamay. Gusto mo bang matuto? Nagulat si Daisy at tinuro ang latigo. Gusto mo bang matuto akong gumamit ng latigo mula sa iyo? Huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga latigo. Ang mga latigo ay itinuturing na isa sa mga malamig na sandata na umiral mula noong sinaunang panahon. Mayroong labing isang paraan upang manyobrahin ang isang latigo, at mayroong malambot at matitigas na latigo. Maaari kang gumamit ng isang latigo o dalawahang latigo. Ang mga metal na latigo at leather na latigo ay ang pinakakaraniwan, at ito ay isang leather na latigo, ang mas karaniwan sa dalawa. Ito ang pinakamadaling maniobra para sa mga baguhan.
Kinuha ni Daisy ang maikling pulang latigo mula sa kanya. Gawa nga ito sa balat at malamig sa pakiramdam. Ang susi ay napakadaladala nito, at napakaganda ng pagkakayari. Ngumiti si Cameron. Kung nagustuhan mo, ibibigay ko sa'yo. Nagulat si Daisy ng ilang segundo. Iyan ay hindi masyadong angkop. Itinulak ni Cameron ang latigo sa kanyang kamay. Hindi na kailangang maging ganito kagalang sa akin. Kunin mo. Kukunin ko si Mahina upang turuan ka kung paano gamitin ito. Hanggat handa kang magsanay ng husto, ginagarantiyahan ko na tiyak na makukuha mo ito sa loob ng 1 buwan. Hinawakan ni Daisy ang maikling latigo sa kanyang kamay at itinikom ang kanyang mga labi. Naglalako lang talaga ako noong gusto akong turuan ni Tita Seyday ng self-defense noon. Kung mag-e-ensayo ako ng husto ngayon, marahil ay hindi ako magiging pabigat kung muli tayong makakatagpo ng parehong sitwasyon. Dumating si Wayland sa Martial Arts Center, sinulyapan ng singsing, at nakita si Cameron na nagtuturo kay Daisy kung paano gamitin ang latigo ng personal. Pinasuot niya si Mahina ng isang kaluban ng braso at tumayo sa tapat ni Daisy sa kabilang dulo ng arena. Kung maaari mong hawakan ang kanyang braso gamit ang iyong latigo nang hindi ito mahuli sa kanya, iyon ay mabibilang bilang isang pass para sa iyong unang sesyon ng pagsasanay. Nagulat si Daisy. Iyon lang ba? Mukhang hindi ito mahirap. Humalaklak si Cameron. Malalaman mo pagkatapos mong subukan. Tumabi siya, komportabling sumandal sa guardrail, kumuha ng isang dakot ng pistachio mula sa isang plato, at nagsimulang magmeryenda sa mga ito. Inihagis ni Daisy ang latigo at itinutok sa braso ni Mahina, ngunit tumalikod ito at umiwas sa pag-atake. Siya ay medyo maliksi, ngunit si Daisy ay hindi sumuko at nagpatuloy sa pag-ugoy ng latigo ng paalang, at ang malambot na latigo ay bumagsak sa stagnant na hangin at sumipol na parang hangin. Napaatras ng isang hakbang si Mahina, isinandal ang itaas na bahagi ng katawan, at madaling napigilan ang latigo na nakaligtaan sa kanya. Nag-cross-arm si Cameron at umiling. Masyadong mabagal pa rin ang iyong bilis, at ang lakas ng iyong indayog ay hindi sapat. Si Mahina ang kalaban mo sa ring, kaya huwag kang mag-alala na masaktan siya. Nagngangalit si Daisy at ipinagpatuloy ang pag-atake sa kanya. Sa bawat galaw niya, parang nakikita ni Mahina. Siya ay nagpapanatili ng isang defensive na tindig at halos hindi umalis sa sulok na kanyang kinalalagyan mula noong simula ng sesyon. Kalabanan niya si Daisy, na sabik na ilunsad ang kanyang mga pag-atake, kaya mas mahinahon niya itong harapin. Makalipas ang ilang beses, ang latigaw ni Daisy ay nasalo ni Mahina ng 5 beses, at inihagis nito ang kamay sa puntong nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang braso, ngunit hindi pa rin niya mahawakan ang braso ni Mahina. Siya ay sumandal, itinukod ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod, at humihingal habang ang mga butil ng pawis ay damaloy sa kanyang mga pisngi, at ang kanyang malinis na damit ay basang-basa na. Sa wakas ay napagtanto niya na ang inaakala niyang simple ay hindi pala simple. Ang lahat ng iba sa Martial Arts Center ay abala sa pagsasanay na hindi nila napansin na papalapit na si Wayland sa arena. Tumayo siya sa ilalim ng singsing, nanood sandali, at pagkatapos ay naglakad patungo kay Cameron. Mr. Southern, mukhang maganda ang mood mo ngayon. Tinuturuan mo pa ang kapatid ko kung paano gumamit ng latigo ngayon. Napatingin si Cameron kay Wayland, na papalapit sa kanya. Sa palagay ko ay medyo matibay ang pundasyon ng iyong kapatid, kaya tinuturuan ko siya ng ilang pamamaraan ng latigo para sa pagtatanggol sa sarili. Marahil ay magiging kapakipakinabang sila balang araw sa hinaharap. Bahagyang kumunat ang noo ni Wayland nang titigan niya si Daisy na kanina pa ayaw tumigil. Mula pa noong bata siya, lagi na silang nag-aalanggan ng kanilang ama na pahirapan siya, bagamat alam niyang hindi bababa sa mga ito ang dinanas ni Daisy sa showbiz. Gayunpaman, kapag nasaksihan niya ito, isang kasinungalingan para sa kanya na sabihin na hindi siya nakaramdam ng pagkabalisa. Itinabi ni Cameron ang mga shell ng pistachio at pinunasan ang kanyang mga kamay. Mr. Goldman, naaawa ka ba sa paghihirap ng iyong kapatid? Tumungo siya. Hindi ko masasabing ayaw ko. Sa pagkakaroon ng mabubuting kapatid na tulad ninyong dalawa, ang kanyang buhay ay dapat na maayos. Sinabi ni Cameron, syempre, hanggat nananatili siya sa ilalim ng proteksyon ng mga Goldman, natural lang na hindi niya kailangang dumanas ng alinman sa mga paghihirap na ito. Gayunpaman, kayo ay nasa East Islands ngayon, at ito ay isang lugar kung saan makikita ninyo ang lahat ng uri ng tao. Karamihan sa kanila ay lulunukin siya ng buo ng walang pag-aalinlangan. Kaya naman, sa ganoong mapanganib na hitsura, kung si Miss Vanderbilt ay makakatagpo ng ilang masasamang tao, may iwan nito ang lahat sa isang malagkit na sitwasyon.
Kabanata 2076. Napangiti si Waylan. Sobrang pansin mo ang kapatid ko. Nagtaas ng kilay si Cameron at ngumiti. Dahil gusto ko siya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Daisy, na napakasigla at nag-click sa kanyang dila. Isang batang babae na napakaganda at inosente, ngunit determinado. How I wish na maging asawa ko siya. Tumingin si Waylan sa kanya at bumantong hininga. Nakalimutan mo na ba si Miss Torres? Napabuntong hininga si Cameron. Siya pa rin ba ang nasa isip mo? Casual niyang sinabi, medyo. Nagtaas siya ng kilay sa katumingin sa kanya. Madilim noong gabing iyon, ngunit parang pamilyar siya. Nag-cross arms si Cameron. Sa tingin mo ba lahat ng babaeng nakilala mo sa unang pagkakataon ay mukhang pamilyar? Hindi sumagot si Waylan habang nakatingin sila sa isa't isa. Nahulog si Daisy at ginulo ang mga ito, inilipat ang kanilang atensyon sa kanya. Lumapit si Mahina para tulungan siyang tumayo. Ayos ka lang ba, Miss Vanderbilt? Umiling si Daisy dahil masakit at naninigas ang braso niya. Lumapit si Waylan at hinawakan ang kanyang balikat, pagkatapos ay mahinahong sinabi, isang araw ka lang natututo. Hindi na kailangang magmadali at gamitin ang lahat ng iyong lakas. Lumapit din si Cameron. Tama siya, hindi ko kailangan na pumasa ka sa unang araw. May isang buwan ka, maligo ka ng mainit at ituloy bukas. Tumango si Daisy at lumabas ng ring. Pinagmasdan siya ni Waylan na lumayo at pinagdikit ang kanyang mga labi. Siguradong nag-aalala siya sa nangyari noong isang araw, at iyon ang dahilan kung bakit minamadali niya ang mga bagay-bagay. Nakaupo si Daisy sa batya, mukhang mapurol. Siya ay wala kahit saan malapit bilang mahina, pabayaan ang iba. Kailangan niyang magsumikap. Pumunta si Daisy sa training ground sa mga sumunod na araw. Dahan-dahan siyang nasanay sa latigo at nagsimulang gumamit nito ng iba. Nang tuluyan na niyang matamaan ang braso ni Mahina ay hindi siya makapaniwala. Ngumiti si Mahina at sinabing, "Congratulations, Miss Vanderbilt, nakapasa ka." Tuwang-tuwang tanong ni Daisy, "Ano ang susunod?" Tinanong ni Mahina ang tatlo sa mga lalaki. "Kailangan mong harapin kaming apat. Ituturing kang apprentice kung kaya mong tamaan kaming dalawa at ipagtanggol ang iyong posisyon nang hindi umaalis sa linya." Ang sobrang kahirapan ay naramdaman ni Daisy na hindi siya sapat, ngunit may naalala siya, pagkatapos ay tumango at mukhang seryoso. Okay, si Cameron at Waylan ay nakatayo sa hindi kalayuan at nanunood. Lumingon si Cameron at tumingin sa lalaking nakatayo sa tabi niya. Sa palagay mo ba ay nagtrabaho ng husto ang iyong kapatid? Tumingin si Waylan sa ibaba. Lagi niyang ginagawa. Kahit na si Daisy ay pinoprotektahan at minamahal ng husto mula pa noong siya ay bata at hindi siya nahaharap sa maraming problema sa buhay, mayroon siyang determinasyon na maaaring kalabanan ng sinumang tao. Nagtrabaho siya ng husto sa paaralan at nakipagsapalaran sa industriya ng entertainment ng mag-isa. Kapag naitakda niya ang kanyang isip, makikita niya ito. Magsasalita pa sana si Cameron nang biglang sumugod ang mayordoma. "Sir, Mr. Goldman." Tumingin siya sa kanya. "Anong mali?" Sumagot siya, "Hinihiling ni Mr. Southern Sr. na kayong dalawa sa pag-aaral." Nagkatinginan sila at umalis sa training ground. Makapal ang hangin sa study. Nakatayo si Sonny sa harap ng bintana habang nasa likod ang kanyang mga kamay, pinasadahan ng mga daliri ang kanyang rosaryo. Pumasok si Cameron. "Gusto mo kaming makita." Dahan-dahan siyang lumingon at sinabing, "Nalaman ko lang na may nangyari kay Joaquin." Kabanata 2077. Ang biglaang balitang ito ay nagulat kina Cameron at Waylan. Naglakad si Sonny sa likod ng kanyang mesa at umupo sa leather chair, mukhang miserable. "Sa palagay ko tama ang aking mga alalahanin." Napaisip si Cameron. "Sa tingin mo ba si Florence?" "Hindi ako sigurado," sagot ni Sonny. Kung naging malupit siya para patayin ang sarili niyang ama, mas maaga niya itong ginawa. "Sa palagay ko ay maaaring isang taong malapit sa kanya." Kung ang isang malapit sa kanya ay nagbigay ng ideya na kumuha ng mga mamamatay mula sa Skull Club upang patayin si Cameron sa sarili nilang teritoryo, malamang na maalis nila si Joaquin. Si Joaquin ang pinuno ng The Serpents. Pagkamatay niya, The Serpents would be led by Florence Nais ng taong iyon na siya ang pumalit kay Joaquin. Nagtaas ng kilay si Waylan. Mukhang kainahinala si Manuel. Baka kasali lang siya. Tumango si Sonny. "Sa tingin ko ay siya rin." Tumawa si Cameron. "May narinig akong usap-usapan na loyal siya kay Florence dahil sa pag-ibig." Hindi pinahintulutan ni Joaquin ang kanyang mga tauhan na makipag-date sa kanyang anak, kaya kung siya ay mamatay, si Florence ang hahalili sa kanya, at si Manuel ang pipiliin niya. Napangisi si Sonny.
Napakagaling mong kumuha ng intel. Dapat medyo alerto. Nagkibit balikat siya. Mahilig ako sa chismis. Kinawayan ni Sonny ang kamay niya. Sige, bumisita ka sa The Serpents kasama ko. Kailangan kong makasama sa kanyang libing. Tumingin si Cameron kay Wayland. Bakit kailangan mo pa siyang ihatid? Hindi na makapaghintay si Florence na mahawakan siya. Ipinadala mo ba siya sa kanyang libingan? Tumingin si Wayland sa kanyang ngunit hindi nagsalita. Tumayo si Sonny. Bakit ka nag-aalala kung hindi siya? Nauutol na sabi ni Cameron, sino ang nagsabing nag-aalala ako? Hindi siya pinansin ni Sonny at huminto sa harap ni Wayland. Willie, sasama ka sa akin. Willie, dinilat ni Cameron ang kanyang mga mata. Bakit ba napakabait ng matanda sa foreigner na ito? Ngumiti si Wayland at tumango. I don't mind that if you want me ta. Tumango si Sonny. Tara na. Sabay silang umalis sa pag-aaral. Inilibot ni Cameron ang kanyang mga mata, pinag-cross ang kanyang mga braso, at sumunod. Lahat ng mga negosyanteng pumunta sa wake ni Joaquin ay nakasuot ng itim, at madilim ang lugar. May mga bulaklak sa bulwagan habang si Florence ay nakatayo sa harap ng larawan ng kanyang ama na may blankong ekspresyon. Narinig ni Manuel ang ilang kaguluhan sa labas at lumingon upang tingnan kung ano ang nangyayari. Lumapit si Sonny kasama ang kanyang mga tauhan, at lahat ay nakatitig sa kanila ng alerto. Tumango si Manuel. Sir, nandito po ba kayo para magbigay galang? Tumango si Sonny. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba dapat nandito ako? Dahan-daang lumapit si Florence at tumingin sa kanila. Inalagaan mo ang aking ama bago siya mamatay. Siyempre pwede ka dito. Nagbigay galang si Sonny at naglakad papunta kay Florence. Florence, nalulungkot ako na inatake ang iyong ama, ngunit mas interesado ako sa dahilan kung bakit siya inatake. Kabanata 2078. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Manuel kaya walang nakapansin. Mukhang nalungkot si Florence habang nagtanong, hindi mo ba alam? Napangiti si Sonny. Bakit natin malalaman? Malamig niyang sinabi, kung hindi dahil ginulo ng Southern Clan ang Eastgate at hinayaan ang aking ama na sisihin ako dito, bakit papatayin ang aking ama? Oh, tumango si Sonny. So related sa Eastgate. Kakaiba yon. Bakit, kung ano ang nangyari sa Eastgate ay may kinalaman sa The Serpents? Agad na sinabi ni Manuel, kung hindi dahil kinumpis ka mo ang kanilang alak at nagpanggap na serpiente at ninakaw mo ang alak kay Parkan, buhay pa sana si Mr. Serrano. Humalaklak si Sonny. So, sinasabi mo na si Mr. Puzo ang sanhi ng kanyang kamatayan. Nagbago ang ekspresyon ni Manuel. Anong sinasabi mo? Mali ba ang pagkakaintindi ko noon? Madilim ang mga mata ni Sonny kaya hindi na naglakas loob na tingnan siya ni Manuel. Nagpatuloy siya. Ang Eastgate ay nagbebenta ng mababang kalidad at peking alak sa aking lugar. Makatuwiran para sa akin na kumpiskahin ang kanyang kargamento. Gayunpaman, mayroon ka bang ebidensya na ginawa namin ito? Si Manuel ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Noon pa man ay matalino si Sonny sa kanyang mga salita, at dahil wala silang patunay na kasali ang Southern Clan, hindi ito maganda para sa kanila. Tinulungan siya ni Florence. Gusto lang hanapin ni Manuel ang pumatay sa tatay ko. Hindi na kailangang ilagay siya sa lugar. Naisip mo ba iyon nang kumuha ka ng mga mamamatay tao para kunin si Cam? Dahil sa pahayag na iyon ay mukhang hindi mapalagay si Florence. Naunawaan ni Cameron kung bakit gustong dalhin sila ng kanyang ama. Hindi siya naroon para magbigay galang kundi para alamin kung sino ang snitch. Nagpatuloy si Sonny. Florence, tatakbo ka sa The Serpents pagkamatay ng tatay mo, kaya kailangan mong mag-ingat. Kung may nagmamanipula sa iyo, ang pagsusumikap ng iyong ama at ninuno ay magiging walang kabuluhan. Huminga ng malalim si Florence at sinabing, salamat sa iyong pag-aalala. Cam, halika magbigay ng respeto, biglang sabi ni Sonny. Tumango si Cameron, pagkatapos ay naglakad papunta sa kabaong at biglang nagtanong, bakit hindi ito bukas na kabaong? Bumaba ang mukha ni Florence, at sinubukan niyang magpaliwanag. Ni hindi natin mahanap ang katawan niya. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng bukas na kabaong? Paano mo nalaman na siya na? Nagsalita si Manuel sa sandaling iyon. Mr. Southern, mangyaring igalang ang mga patay. Sinamon siya ng tingin ni Cameron. Nakikipag-usap ako kay Florence, kaya hindi mo na kailangang magsalita. Bawal ba akong magtanong? Magwawala na si Manuel nang pigilan siya ni Florence. Kung nandito ka para magbigay galang, sige. Pero kung nandito ka para manggulo, umalis ka na. Siya na ngayon ang tagapagmana ng kanyang ama pagkatapos ng kanyang pagpanaw.
Ang kanyang ama ay napakaingat sa paligid ng mga Southern, ngunit hindi na niya kailangang gawin iyon. Napangiti si Sonny. Nagdesisyon ka na yata. Sige, hindi ka na namin iiwan. Mangyaring umalis sa aming teritoryo sa susunod na 3 araw. Nawala ang ngiti niya at umalis na. Kabanata 2079. Natuwa si Wayland sa palabas. Habang papaalis sila ay pinagmamasdan niya ang ekspresyon ni Manuel habang dahan-daang nakasunod sa likuran ni Sonny. Sumunod din si Cameron. Pinanood sila ni Florence na umalis at ikinulong ang kanyang mga kamao na may matinding poot sa kanyang mga mata. Hindi sana namatay ang kanyang ama ng kahindik-hindik kung hindi dahil sa Southern Clan. Hindi man lang nila mahanap ang katawan niya. Sinimulan ng Southern Clan ang digmaan sa pagkakataong ito, kaya hindi nila siya masisisi sa pagnanais na wakasan ito. Nang makapasok na sila sa sasakyan ay dumungaw si Cameron sa bintana. Tay, posible bang buhay pa si Joaquin? Nagkakaroon sila ng libing na walang bangkay. Hindi mo ba naiisip na kakaiba ito? Nilinggan siya ni Wayland. Ang paggawa niya ng walang katawan ay magpapatunay na tama si Mr. Southern Sr. May nagnanais na si Florence ang pumalit. Kung aalis sila sa Southern Clan, pupunta sila sa Fabio. Imbes na hintayin natin na atakihin tayo, bakit hindi muna tayo umatake? Natawa naman si Sonny na nasa passenger seat. Oo, naiintindihan ni Willie. Nag-cross arm si Cameron at Sam Andal. Mukha kayong mag-ama. Biglang huminto si Sonny, saka tumawa. Okay na ako sa pagkakaroon ng isa pang anak na lalaki. Wala nang ganang magsalita si Cameron. Samantala, nalaman ni Noel Ace kung saan napunta ang pera kay Jake. As expected, hindi si Joaquin ang kumuha ng pera. May nag-transfer nito sa isang offshore private account sa maikling panahon, ani Jake. Tumingin si Noel Ace sa paligid. Nalaman mo ba kung kanino ang account? Inabot sa kanya ni Jake ang phone. Ang taong ito, kinuha ni Noel Ace ang phone at tumingin sa screen. Nang makita niya ang pangalan ay kumunat ang noo niya. Donald Matthews. Naging tahimik ang opisina. Samando si Noel Ace sa kanyang upuan at kinapa ang kanyang mga buko sa desk. Matagal niyang tinitigan ang pangalan ni Donald bago sinabing, salamat. Tumango si Jake saka umalis. Pinisil ni Noel Ace ang tungkin ng kanyang ilong. Hindi niya inaasahan na dadalhin siya ng account na ito kay Donald. Ang mga serpent ay nagpaplano na makipagtulungan kay Fabio, ngunit kung nais nilang manalo sa kanya, ang pera ay dapat na napunta sa account ni Fabio. Dumating si Donald sa East Islands, at kahit na protektado siya sa ilalim ni Fabio, sinubukan pa rin niyang makakuha ng mga benepisyo para sa kanyang sarili ng palihim. Kinuha ni Noel Ace ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Sa 2 p.m., nagkita sina Sonny at Noel Ace sa pantalan, at sinabi sa kanya ni Noel Ace ang tungkol sa account. Tumingin si Sonny sa mga taong naglalabas ng kargamento mula sa bangka. Sinasabi mo na si Donald at ang isang tao mula sa The Serpents ay nagtutulungan. Mahirap basahin ang ekspresyon ni Noel Ace. Wala akong maisip na ibang dahilan dahil hindi ito maliit na halaga ng pera para sa The Serpents. Nakatayo si Sonny sa pier habang umiihip ang hangin sa kanyang damit. Kumunat ang noo niya. Marahil alam ni Donald na gustong kunin ni Fabio ang The Serpents. Tumingin si Noel Ace sa kanya. Pero hindi kinakatawan ni Donald si Fabio. Nandyan lang siya sa ilalim ng proteksyon ng isang tao, kaya wala siyang kapangyarihan. Siya ay isang tagalabas sa mata ng The Serpents. Kapag gustong kumbansihin ni Fabio ang The Serpents, magpapadala siya ng mga taong malalapit sa kanya. Kung hindi kinatawan ni Donald si Fabio, magtitiwala ba ang The Serpents sa kanya? Kabanata 2080. Sa nakikita ko, may kilala si Donald sa The Serpents. Alam ni Donald kung paano akitin ang mga tao at pretuhin sila ng buong buo, kaya kung bibigyan niya sila ng ilang mga benepisyo, gagawin nila ang sinabi niya. Naisip ni Sonny na may sense ang sinabi ni Noel Ace. Tumingin siya sa dagat. Ano ang plano mong gawin sa mahalagang impormasyong ito? Mukha namang kalmado si Noel Ace. Gagawin lang iyon ni Donald dahil may backup siyang plano. Kung sasabihin natin ngayon kay Fabio, baka mag-backfire. Dapat tayong maghintay hanggang magkaroon tayo ng sapat na impormasyon at sirain siya. Napangiti si Sonny. Akala ko hindi ka na makapaghintay na sirain siya. Sa tingin ko isa kang napakaingat na tao. Sagot ni Noel Ace, mas mabuting ligtas kaysa sa sorry. Kamusta si Joaquin? Tanong ni Sonny. Tumawa si Noel Ace, maswerte siya at buhay pa siya. Kung hindi mo hiniling na bantayan ko si Manuel, malamang patay na siya sa ilalim ng burol ngayon. So, niligtas mo siya. Akala ko patay na talaga siya.
Nang makuha niya ang balita, naisip niya na ito na ang dulo ng daan para kay Joaquin, ngunit nang dumalo siya sa wake, at walang laman ang kabaong, nagsimula siyang maghinala. Ngayon ay sa wakas ay alam na niya na si Manuel nga ang nasa likod ng lahat ng ito. Samantala, sa isang restaurant sa timog kanlurang lugar, may ilang lalaking nakaitim na nakaupo sa isang pribadong silid. Si Fabio ay may sigarilyo sa kanyang bibig habang ang ilang mga pilak na briefcase ay nakalatag sa mesa na puno ng pera. Si Florence, na nakaupo sa sopa sa tapat niya, ay nakasuot ng itim na damit na may laced beret na mukhang sobrang madilim. Tumingin si Fabio sa kanya. Hindi mo ba iniisip na ito ay labas na maya-alok pagkatapos ng pagkamatay ng iyong ama? Wala na ang tatay ko, pero dapat may pinuno ang The Serpents. Hindi niya nagawang tuparin ang hiling niya noon, pero gagawin ko para sa kanya. Ang pera ay tanda ng paggalang sa iyo. Sana balang araw makaganti ako sa kanya. Napapikit si Fabio, maghay-ganti. Ang kanyang mga mata ay mabangis. Kung hindi nakialam ang Southern Clan, buhay pa sana ang tatay ko. Kinamumuhian ko sila, kaya ipinangako ko ang aking katapatan sa iyo sa ngalan ng The Serpents. Tumawa si Fabio at itinapon ang abo sa kanyang sigarilyo. Masaya kong tinatanggap ang The Serpents. Lumabas si Florence Sevilla habang si Manuel ay nakatayo sa tabi ng pinto. Binuksan niya ang pinto para sa kanya, at pagkatapos ay pumasok siya. Ihanda ang mga lalaki na lumipat sa timog kanlurang lugar. Mula ngayon, hindi na tayo magiging bahagi ng Southern Clan. Pinanood sila ni Gail na paalis, naglabas ng telepono para magpadala ng mensahe, at tinanggal ito pagkatapos itong may hatid. Matapos ihatid si Florence pabalik, nagmaneho si Manuel sa hotel na pagmamay-ari ni Parkan. Naglakad siya patungo sa huling silid sa koridor, huminto sa harap ng pinto, at tumingin sa likod ng may pag-iingat upang matiyak na walang sumusunod sa kanya bago kumatok sa pinto. Isang lalaking maganda ang pagkakatayo ang nagbukas ng pinto. Pumasok si Manuel sa madilim na silid na nakaguhit ang mga blind. Ang lalaki sa sopa ay nakarob at umiikot sa kanyang mga kamay ang isang baso ng alak. Umupo ka, sinenyasan niya ang katabi niyang magsali ng baso kay Manuel. Pagkaupo ni Manuel ay tumingin ito sa kanya. Mr. Matthews, sinunod ko ang iyong mga tagubilin at ginawa kong pinuno ng The Serpent si Florence. Katrabaho niya ngayon si Mr. Puzo. Itinaas ni Donald ang baso sa kanya. Mas bisyo ka pa sa inaakala ko, inilabas mo si Joaquin para umakyat si Florence. Tama ako tungkol sa iyo.